3:00 na nga ito ng hapon nang maisipan kong pumunta doon sa garden namin sa pinakataas para nga maglinis doon sa pinag-harvestan nila ng repolyo noong isang araw. Habang naglalakad nga ako dito ay napapaisip ako na matagal na pala akong hindi nakakapunta dito dahil nga sinanganak ako at hindi ko pwedeng iwan si baby. Pero dahil ngayon ay pwede na siyang iwan kaya sabi ko ay pupunta ako sa garden. Makalipas ang ilang minuto na paglalakad ko ay nakarating na ako dito sa pinakataas. Actually, hindi pa ito yung pinakataas niya, meron pa sa taas pero sabi nga ni Mister, dito daw kami magsisimulang maglinis. Kung napapansin niyo, may mga naiiwan pang repolyo, hindi yan pwedeng tanggalin dahil pwede pa yung ma-harvest sa susunod na harvest. At ito nga pala yung aking gagamitin sa paglilinis. Ito yung tinatawag nilang salapsap. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa inyo pero yan ho yung tawag nila dito. At hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik na, sinimulan ko na ang aking paglilinis para naman marami or malawak yung matrabaho ko. Yun nga pala yung ginagawa ko is tinatanggal ko yung mga damo, nilalagay sa kanal para yung sa gitna, yun yung bubungkalin at pagtataniman ng Chinese cabbage. Dahil nga yung Chinese cabbage namin ay malalaki na yung similya niya at pwedeng nang i-transplant. Ganitong hapon nga yung gusto kong magtrabaho dito sa garden dahil hindi nga maaraw, walang araw kundi yung ulap po yung bumababa dito pag ganitong oras na. Hindi ko alam kung bakit pero hapon-hapon ganyan po yung weather dito. Bababa yung ulap tapos malamig pero pag nagtrabaho ka naman ay hindi ka lalamigin dahil pagpapawisan ka. Yung nililinisan ko nga pala ay may mga natitira pang repolyo dyan. Hindi nga yan tinanggal or hindi na lang tatanggalin dahil pwede pang ma-harvest yan para isabay namin doon sa mga repolyo namin sa baba. Sayang naman kung itatapon lang, tinanim natin yan eh. Wala nga pala akong kasama na naglinis ngayon dahil yung asawa ko nga ay naki-harvest sa mga kasamahan namin. Ganito po kasi yung diskarte nila sa pag-harvest. Hina-harvest na nila paghapon 4:00 to 5:00 yung repolyo para bukas ng umaga ay ilalagay na lang sa basket bago buhatin sa sasakyan para madali matapos nga yung trabaho nila. Hindi sila aabutan ng tanghali, mapupuno na yung isang sasakyan at makapagtrabaho pa sila sa kani-kanilang mga garden. Kung napapansin nyo nga ay may naiiwan pang mga repolyo sa nililinisan ko. Hindi nga yung tinatanggal dahil pwede pa yung maani pag nag-harvest kami dun sa baba. Pwedeng isabay. Kasi yung repolyo hindi yan sabay-sabay na nagbibilog. Hindi pa matigas yung iba kaya hindi pa pwedeng ma-harvest. Ang ginagawa dyan ay iniiwan. Yan nga yung tinatanggal ko yung damo sa ilalim ng puno para hindi magalaw yung puno ng repolyo. Alam nyo ba na ang pag-harvest sa repolyo ay hindi isahang harvest? Hindi parehas sa mais na pag nag-harvest ka ay makukuha lahat. Ang repolyo, hindi parehas pero silang tinatawag na first cut at second cut. Yung first cut na pagpipilian mo lang siya, pipiliin mo lang yung matitigas o yung pwede nang ibenta. Yung mga na-harvest na pala ng mga gulay dito, ayan yung dinadala sa La Trinidad o doon sa bagsakan ng mga gulay. Dito, isa nga daw sa mga lugar na ito may pinakamaraming produkto ng gulay. Dahil halos lahat nga or lahat talaga ng nakikita mo sa paligid mo ay puro gulay. Dito nga sa pinagtatrabahoan namin ay hindi mo na kailangang bumili pa ng fresh na gulay. Manghihingi ka lang sa tanim ng kasama mo ay bibigyan ka na. Basta kakilala mo. At dito nga ay nagmamadali na ako sa paglilinis. Hindi nga ako humihinto para matapos ko nga yung 3 terrace na maliliit. Para sabi ko ay kahit papano ay makatulong ako sa partner ko dahil malalaki na nga yung similya ng aming mga Chinese cabbage. Pwedeng-pwede na sila i-transplant at hindi nga pwedeng aabutin nga pa nga daw ng 2 linggo dahil sobra-sobra na. Wala nga kaming mahanap or makasama sa paglilinis dito dahil yung mga kasama namin dito sa garden ay busy din sila sa paglilinis sa kanilang mga garden. At sa mga oras na ito ay nakita ko na nga sila natapos na sila doon sa pinagha-harvestan nila dahil mag-aalas 5 na nga ito ng hapon kaya sabi ko bibilisan ko na yung paglilinis ko dito ay baka kasi tatawag na yun at sasabihin niyang umuwi na ako dahil yung panganay ko nga lang yung nagbabantay doon sa baby at baka iiyak na nga at hindi nga ako nagkamali dahil makalipas yung ilang minuto tinitingnan ko yung cellphone ko at nakita ko nga na
tumatawag na sila, nagchat-chat pa at tumatawag pa sa number. Kaya ito lang yung natapos ko. Makalipas ang siguro kalahating oras lang ako na naglinis dito. Kaya ito lang yung natapos ko. Hindi ko nga natapos yung 3 terrace na kanina. Ayun lang po muna. Thank you. Bye-bye.